Hello guys, you're watching the News Listener by Angelo. Okay, ngayong umaga na ito, guys, nag-file si former Senator Antonio Trillanes at civil society group ng graft and plunder complaints laban kay Sara Duterte sa mga alleged misuse ng confidential funds at iba pa. Okay, so itong video na to nakikita nyo, um, ito yung nagpapatunay na kaninang umaga ay nag-file sila ng plunder case, okay, kay Sara Duterte. Okay, so let's watch a little clip from ABS-CBN News. Yan, nakita nyo yung pangalan ni former Senator Antonio Trillanes at iba't ibang personalidad na kasama niya na pag-file ng kaso doon sa ombudsman. Okay? Now guys, pag-usapan natin yung actual na reklamo nila. Okay? So pupunta tayo sa PhilStar. Okay? Ito yung headline. Trillanes Group file graft plunder cases against Sara Duterte. Okay, punta tayo sa baba. Uh, so basahin natin nito ng maikli lang. So former Senator Trillanes and civil group filed graft and plunder complaints against Sara Duterte sa confidential funds. Okay, and Trillanes and group the silent majority filed the complaints before the Office of Ombudsman. So pumunta sila ng Ombudsman. Complaint alleges the plunder and malversation involving the 650 million in confidential funds from the Office of the Vice President and the Department of Education, citing an affidavit from Ramil Madriaga, whom the complainant described as Duterte's former bagman. So, kung natatandaan nyo, si Ramil Madriaga, yung alleged bagman ni Sara Duterte. Kung natatandaan nyo guys, si Madriaga ay nakakulong ngayon sa isang facility at matagal niya ng pagkakatanda ko, matagal niya nang gusto magsalita laban kay Sara Duterte. Ang the reason why na nilabanan ni Madriaga si Sara Duterte kasi pinabayaan daw siya at hindi na tinulungan. Kumbaga, nang hindi na siya makalabas dahil sa kaso niya, parang kinalimutan niya ng lahat ng tinulong ni Madriaga from the start of the campaign at pagkatapos ng, before siya na nakulong. Okay? At prior to that, ipinakilala daw siya ni Digong bago maging Vice President itong si Sara Duterte. Okay? So that means kinumbay ng grupo na yon together with the Madriaga's statement para ma mapalakas yung kaso kay Sara Duterte. Okay. Now, the filing also covers alleged plunder and malversation of 2.7 confidential funds from Davao City during the Duterte's tenure as mayor. Actually, yun ang sinasabi ko last time uh, na meron siyang confidential funds doon sa Davao City. At yung confidential funds niya, mas malaki pa doon sa mga totoong agencies na tumitingin sa mga uh, intelligence operations. Pero siya mismo na sa kanila galing mismo na yung confidential funds daw ay ginagamit siya either sa mga other funds. Kumbaga, pwede siyang gamitin dito sa mga bagay na hindi naman intelligence work. Okay? At walang nag-question noong panahon ng tatay niya. Imagine niyo yan, ha? So, malayang-malaya na noong panahon na yung kanyang tatay ay presidente, ito naman si Sara Duterte, kumuha ng napakadaming confidential funds. Okay? So, tandaan niyo yan. According to the complaint, Duterte also faces, ito yung mga following other cases, okay? Allegations rather. So, sabi dito, graft and malversation involving 8 billion worth of allegedly overpriced laptop during her term as Education Secretary. Okay, in-include niyan nila yon. Okay, graft and gross incompetence linked to more than
12 billion in commission on audit disallowance at the Department of Education. Graph in connection with 7 billion allegedly unliquidated cash advance while DepEd Secretary. Graph and gross incompetence. Over the construction, only 192 classroom out of the target, more than 6,000. So, kasi napakalaking backlog ng classroom. At yung mga Alipores at saka yung mga Duterte supporters ng Duterte camp, hindi nila tinitingnan itong mga allegations na to. Kumbaga, kahit merong ganitong kabalbalan na ginawa si Sara Duterte, okay lang sa kanila. Diba? Ang galing, no? Okay, next. Possession of alleged ill-gotten wealth and failure to declare more than 2 billion in deposit. Other assets in her statement of assets, liabilities, and net worth. Kung natatandaan ko, sinabi ni former Senator Sonny Trillanes na merong bank account na na-link kay Sara Duterte na they have the joint bank account together yung tatay niya. At doon daw pumapasok yung mga pera nang galing sa mga drug lords na nagpopondo sa kanila. At hindi yon nadeklara ni Sara Duterte kasi ayon mismo sa AMCLA o yung department na tumitingin ng mga bank account, meron nagbigay kay former senator ng bank information sa kanya na itong si Sara tsaka yung tatay niya merong joint bank account at napakalaking halaga daw, more than 100 million kada buwan. Okay? So yan, hindi pa yan nade-declare at dapat yan tignan. Okay, sabi dito, bribery and corruption for allegedly receiving money from drug lord during her term as Davao City Mayor. Ito yung kay Madriaga ata. And lastly, betrayal of public trust, unfitness to hold public over two public incidents which she allegedly threatened President Ferdinand Marcos Jr. Ito hindi ko ma-gets eh. Kasi klarong-klarong nag-press con, online press con tong si Sara Duterte. Pinagmumura niya pa yung presidente. Halos lahat, sabi niya, putang lahat. Oh, 'di ba? Tapos, kung papatayin daw siya, meron na siyang nakausap na papatay kay Marcos, kay First Lady, tsaka kay Martin Romualdez. So hanggang ngayon, wala tayong balita sa issue na yan. Sa kaso na dapat sana yung gobyerno pinupursu kasi presidente na mismo eh. Pero kung iisipin mo kung sa panahon nila, sa panahon ng tatay niya, siguro kulong agad yung inabot ng tao na kung sino magbanta ng kanyang buhay. Okay? So yan ang mga following allegations na laban kay Sara Duterte. Okay. Now, guys, kung iisipin nyo si former Senator Sonny Trillanes, ang dami na niyang pinag-file na charges laban sa mga Duterte tsaka sa kanilang mga kaalyado. So, ipapakita ko sa inyo kasi napaka-consistent niya when it comes to fighting plunderers and corrupt officials ng mga Duterte. Ito, punta tayo dito. So, number 1, ito, yung file niya today. Okay? Ng misuse of funds, education projects, saka yung confidential funds. Okay? So, susunod, si Duterte, saka si Bongo. Wala pa tayong balita sa pag-file niya, pero sabi dito, okay, I think nag-file siya ata last year kay Bongo doon sa isang free gate deal tsaka I think sa construction firm ng kanilang ama. I'm not
entirely sure, but you guys can actually check. Ito. Yan. Okay, 7 billion infrastructure scheme. Complaint alleged the two used their influence to award 7 billion in government infrastructure contracts firm owned by Go's father. Pero yung CLTG, initials yan ni Bongo. Okay, ano pa? Jose Pulong. Infrastructure projects. In January 2026, Trinidad announced to file cases against yung 51 billion. O yan, dapat yan pagtuunan. Tapos yung Shabu shipment, I think na, o yan, no? Nag-file siya ng plunder case. I think recently ata, pinursue niya ulit. Okay, so yun ang mga listahan ng mga taong kanyang kinasuhan, whether it's plunder or other charges. So, wala na talagang iba, kundi si Senator Trillanes talaga yung isa sa mga public officials natin na talagang nagpupursue ng justice. At saka justice in terms of getting our money back. Diba? At sana, musbong itong kaso na to kasi kung titignan nyo guys, napakatagal na ng namamayagpag yung mga Duterte. At sana, dapat may pananagutan. Kasi hindi lang to bilyon or milyon. Okay? Pondo to ng bayan. Pondo natin to lahat. Kung ganito lang kagarapal at napakadaling mag-plunder, magnakaw ng pera ng bayan, paano na lang tayo sa uli? Diba? Paano na lang yung ating mga future anaks, mga anak natin, mga apo natin in the future? Pag ganito pa rin ang sistema, wala talagang mangyayari. Dapat talagang gumawa tayo ng paraan para mapakulong itong mga walang hiyang mandarambong neto. Okay? So guys, thank you po sa mga nanonood at if meron po kayong komento, suggestion, paki-comment po sa ating comment section. And if you like this video, please hit the like and subscribe button. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.